Tahimik ang baryo ng Balbagan, isang liblib na pook na napapalibutan ng palayan, bundok at masukal na kagubatan. Dito naninirahan ang magkapatid na sina Hector at Isko, mga magsasakang kilala hindi lang sa kanilang sipag kundi pati na rin sa kanilang kakaibang kakayahan. Sa kanilang mga palad ay nakaukit ang mga anting-anting na minanapa mula sa kanilang ama. Isang matandang antingero na pumanaw matapos lumaban sa mga halimaw ng dilim. Mula pagkabata, sanay na ang magkapatid sa hirap ng buhay sa bukid, pag-aararo ng lupa, pagtatanim ng palay at pagbabantay sa mga alagang hayop. Ngunit higit sa lahat, sanay na rin sila sa kakaibang takot na dala ng gabi. Sa tuwing sasapit ang dilim, lagi nilang dala ang kanilang mga medalyon, langis na sagrado at mga orasyon na itinuturo ng kanilang ama noon. Isko, napansin mo ba? Parang dumadami ang mga di kilalang mukha dito sa baryo. Bulong ni Hector habang sabay silang nag-aararo ng lupa isang hapon. Oo, kuya. Narinig ko nga kay Kapitan. May bagong pamilya raw na lumipat sa kabilang dulo ng baryo. Mga tahimik daw, pero kakaiba ang anyo. Mapuputla, hindi nakikipagkapwa, at laging gabi kung lumalabas. Sagot ni Isko habang pinupunasan ng pawis. Hindi nila ito masyadong pinansin sa simula. Para sa kanila, normal lamang na may mga bagong dumarating at naghahanap ng tahimik na pamumuhay. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng buong baryo ang sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop, mga baboy, kambing, at maging mga aso na basta na lamang nawawala sa gabi. Isang gabi, habang nagbabantay sila ng palayan, may narinig silang kakaibang iyak ng hayop mula sa malayo. Mabilis silang tumakbo, dala ang kanilang itak at bote ng langis. Sa ilalim ng buwan, nasilayan nila ang isang nakatatakot na tanawin. Isang nilalang na payat, mahaba ang mga kuko, at may pulang mga mata. Kinakain ang laman ng kanilang kalabaw. Kuya, aswang! Bulalas ni Isko. Mabilis na naglatag si Hector ng orasyon, sabay saboy ng langis na banal. Sumigaw ang nilalang, nagliyab ang balat nito, at mabilis na tumalon papalayo, patungo sa masukal na kagubatan. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, lumingon ito sa kanila at ngumiti ng malademonyo. Isang ngiting nagbabadya ng higit pang panganib. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. May mga nakakita rin daw ng kakaibang mga anino sa bubungan at mga buntis na kababaihan ang nakaririnig ng pagaspas ng pakpak sa hating gabi. Lumapit kay Kapitan si Hector at Isko. Kap, kailangan nating maghanda. Hindi simpleng magnanakaw ng hayop ang dumating dito. Angkan ng mga aswang ang sumakop sa Balbagan. Nagkatinginan ng mga tao. May ilan na hindi makapaniwala, may ilan na nanginginig sa takot. Ngunit tiyak na ang magkapatid, ang kanilang baryo ay hindi naligtas. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang tunggalian, ang dalawang magsasakang antingero laban sa isang bagong lipat na angkan ng mga halimaw. Mula nang nasaksihan ni na Hector at Isko ang halimaw na umatake sa kanilang kalabaw, unti-unting nagbago ang kapaligiran sa baryo ng Balbagan. Ang dating payapa at masiglang baryo ay napalitan ng takot at bulungan. Hindi na lumalabas ang mga bata kapag lumubog ang araw, at maging ang matatanda ay nagsisimula ng magbitbit ng mga bawang, asin at krus na kahoy sa kanilang mga bahay. Ngunit kahit anong ingat ang gawin, sunod-sunod pa rin ang mga pagkawala. Una ay ang kalabaw ni Namang Pilo. Isang umaga, natagpuan na lamang itong wala sa kulungan. Ang mga bakas sa lupa ay tila naglahong parang bula na parabang nilipad palabas ng baryo. Pagkaraan ng 2 araw, kambing naman ni Aling Rosa ang nawala at natagpuan ang natirang balahibo lamang sa ilalim ng puno ng acacia. Nakita ko, Hector, nanginginig na bulong ni Aling Rosa sa magkapatid. Isang nilalang na parang tao pero mahaba ang mga kuko
Kinakaladkad ang kambing ko. Gusto kong sumigaw pero natigilan ako sa takot. Parang mamamatay ako kung gagalaw ako. Hindi nagtagal, maging ang mga manok, pusa at aso ay sunod-sunod na naglaho. Ang mga alagang bantay ng bawat pamilya ay isa-isang nawala. Para bang may sistematikong plano ang mga nilalang na ito na tanggalin ang lahat ng proteksyon ng mga taga-Balbagan. Ngunit hindi lang hayop ang pinupuntirya. Isang hating gabi, narinig ang nakabibinging sigaw mula sa bahay ni na Aling Cora, isang buntis na babae. Mabilis na nagtungo roon sina Hector at Isko. Dala ang kanilang mga itak at langis. Pagdating nila, nadatnan nila si Aling Cora na halos mawalan ng ulirat. May 3 malalalim na galos sa kanyang tiyan na para bang may hayop na nagtangkang buksan ang kanyang sinapupunan. May lumipad, malaki, may pakpak. Sinubukan akong sunggaban. Nanginginig niyang sigaw habang hawak ang kanyang tiyan. Dali-daling inorasyunan ni Hector ang sugat gamit ang langis na banal at dahon ng agimat. Si Isko naman ay mabilis na tumakbo palabas ng bahay, hawak ang kanyang itak. Ngunit wala na siyang nadatnan kundi ang malamig na hangin at ang alingaw-ngaw ng pagaspas ng pakpak na unti-unting naglaho sa dilim. Napagtanto ng magkapatid na hindi na sapat ang pagbabantay lamang ng kanilang sariling bukid. Kinailangan nilang mag-ikot gabi-gabi sa baryo, dala ang kanilang mga anting-anting at armas. Sa bawat bahay na kanilang nadadaanan, nakikita nila ang mga tao na natatakot, nakasara ang mga bintana, nakababa ang mga kurtina at may mga bawang na nakasabit sa pintuan. "Kuya," wika ni Isko habang naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada. "Hindi basta 1 o 2 ang nilalang na ito. Ang amoy ng hangin, ang mga bakas ng paa sa lupa, isang angkan ang dumating dito." Tumango si Hector, mahigpit na hawak ang kanyang itak. "Alam ko, Isko, at hindi sila basta-bastang aswang. May plano sila. Unti-unti nilang kinukubkob ang Balbagan. Habang nagbabantay, naalala nila ang kanilang ama, si Mang Cardo, ang kilalang antingero ng kanilang angkan. Noon, nakipaglaban ito sa isang angkan ng aswang sa kabilang baryo at halos ikamatay niya ang pakikipagtunggali. Bago siya pumanaw, iniwan niya ang mahahalagang aral at mga orasyon sa kanyang mga anak. Hindi kayo maaaring matakot, laging bilin ni Mang Cardo noon. Kapag umatras kayo, lalakas ang mga halimaw. Kapag pinanindigan nyo ang inyong pananalig, masusunog sila sa inyong tapang. At ngayon, ang mga aral ng kanilang ama ay tila muling nabuhay sa kanilang mga puso. Isang gabi, habang nakapwesto sila sa tabing ilog, nakarinig sila ng kakaibang huni. Hindi ito tunog ng hayop, kundi isang halakhak na malalim at nakakatindig balahibo. Mula sa kadiliman, lumabas ang 3 anino, mga nilalang na mapuputla, may mahahabang kuko at mga matang kumikislap sa ilalim ng buwan. "Mga bagong lipat," bulong ni Hector. "Angkan nga sila," sagot ni Isko, sabay taas ng kanyang itak. At doon nagsimula ang unang tunay na pagtutuos ng magkapatid laban sa mga halimaw na nagsisimula ng maghasik ng lagim sa Balbagan. Lumipas ilang gabi mula nang makasalubong ni na Hector at Isko ang 3 anino sa tabing ilog. Hindi nila lubusang nakipagtuos noon. Nagtago lamang ang mga halimaw sa dilim at nagpakita ng kanilang presensya. Para bang nanunukso, para bang sinasabi sa kanilang, "Narito kami at wala kayong magagawa." At sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang mga bulungan sa baryo. Sa ilalim ng punong balete malapit sa plaza, nagtipon ang ilang mga taga-Balbagan. Naroon si Kapitan Mando, si Aling Rosa at ilan pang matatanda. Nag-uusap sila ng pabulong, ngunit ramdam ni na Hector at Isko ang bigat ng kanilang mga salita. "Hindi normal ang lahat ng ito, Kap. Sunod-sunod na ang mga pagkawala," ani Aling Rosa. "Ang tanong, sino ba ang may kagagawan?"
singit naman ni Mang Pilo, sabay sulyap sa hilagang bahagi ng baryo. Nagsimulang magbulungan ang lahat. May isa, may dalawa, hanggang sa lumakas ang kanilang tinig. Ang bagong lipat na pamilya, ang mga mapuputla, ang mga hindi nakikipagkapwa, ang mga lumalabas lamang tuwing gabi. Mga tao sila, pero kakaiba, sabi ng isa. Hindi ko pa sila nakikitang bumibili ng pagkain sa palengke. Paano sila nabubuhay? Hindi nakapagsalita si Kapitan Mando. Para bang may kinakatakutan din siya, ngunit hindi niya ito maamin. Kinagabihan, nagpa siyang mag-imbestiga sina Hector at Isko. Bitbit ang kanilang itak, langis at mga orasyon. Tahimik silang nagtungo sa dulo ng baryo kung saan naroroon ang bagong lipat na pamilya. Sa dilim, nasilayan nila ang isang lumang bahay na bato, nakatirik sa gilid ng kagubatan. Halos abandoned kung titingnan sa araw, ngunit ngayong gabi, may apoy na nagmumula sa loob at may mga aninong gumagalaw sa mga bintana. Nagkubli sila sa likod ng mga kawayan, pinagmamasdan ang loob ng bahay. Doon nila nasilayan ang hindi malilimutang tanawin. Isang hapagkainan na puno ng karne, hilaw, sariwa at dumudugo. At nakapaligid dito ang 5 nilalang na anyong tao, ngunit mapuputla ang balat, mahahaba ang kuko at kumikislap ang mga mata. Kuya, hindi na ito haka-haka, angkan nga sila. Bulong ni Isko, halos mabasag ang tinig sa takot. Ngunit mas lalo silang kinilabutan nang makita nila ang isa sa mga nilalang. Isang matanda, nakaupo sa dulo ng lamesa at tila siya ang pinakapunong nagdidikta sa lahat. May suot itong itim na barong at ang kanyang mga mata ay kulay dugo. Supremo, bulong ni Hector. Matapos makita ang nakakatakot na eksena, mabilis silang nagbalik sa kanilang kubo. Doon, nagsimula silang magtalo kung ano ang dapat gawin. Kuya, kailangan na nating ipaalam agad sa kapitan. Kung hindi, isa-isa tayong mapipinsala. Angkan ito ng mga aswang, hindi lang basta pamilya, giit ni Isko. Hindi tayo basta makakilos, Isko, mariing sagot ni Hector. Kapag nagpahayag tayo ng walang ebidensya, baka isipin ng mga tao na nagkakalat lang tayo ng takot. Alam mo namang hindi lahat ay naniniwala agad sa mga anting-anting at halimaw. Pero kuya, nakita natin mismo, kinakain nila ang hilaw na laman. Paano pa tayo makakahanap ng mas malinaw na ebidensya? Tumahimik si Hector, nakatitig sa kanilang mga anting-anting. Ang totoo, natatakot din siya. Hindi lang sa mga halimaw, kundi sa posibilidad na hindi kayanin ng dalawa lamang ang buong angkan. Kinabukasan, habang naglalakad sila papunta sa palayan, napansin nilang lahat ng tao sa baryo ay matamlay, takot, at may mga eye bags na tila hindi natutulog. Ang ilan ay umiiwas ng tingin, ang iba ay mahigpit na nakayakap sa kanilang mga anak. Sa gitna ng baryo, may natagpuang bangkay. Isang lalaki, hubad ang katawan, tuyong-tuyo ang dugo at may malalalim na sugat sa leeg. Diyos ko po, sigaw ng mga tao. Agad na dumating si kapitan at sinubukang pakalmahin ang lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malamig na hangin ang dumampi. Sa malayo, sa gilid ng gubat, nasilayan nila ang isang matangkad na nilalang na nakaitim, nakatingin sa kanila mula sa dilim. Ang mga mata nito ay pula at nagliliyab. Sumigaw ito, isang tinig na parang kulog ngunit malamig. Angkan ko ang may-ari ng lupaing ito. Walang makakapigil sa amin. Ang mga magsasakang nagtatangkang lumaban ay mamamatay. Mabilis na naglaho ang nilalang. Iniwan ang mga tao sa matinding takot. Ngunit para kina Hector at Isko, iyon ay hindi banta kundi hudyat, simula ng digmaan sa pagitan ng kanilang angkan at ng angkan ng mga aswang. Lumipas ang 3 gabi matapos ang nakakatindig balahibong pagpapakita ng supremo ng mga aswang sa gilid ng gubat. Ang buong baryo ng Balbagan ay balot na ng pangamba.
Wala nang lumalabas tuwing gabi, wala nang naglalakad sa gitna ng kalsada, at kahit ang mga alagang hayop ay tila nakadadama ng panganib dahil lahat ay nagwawala tuwing sumasapit ang dilim. Ngunit para kina Hector at Isko, hindi na pwedeng puro bantay at pag-iwas ang gawin. Kailangan nilang sumubok na lumaban. Sa kubo ni Kapitan Mando, muling nagtip ng mga matatanda at piling lalaki ng baryo. Sa gitna ng lampara, nagsasalita ang kapitan na halatang nanginginig. Mga kabaryo, nakita nyo na ang halimaw. Narinig nyo ang kanyang banta. Hindi ako makapagsisinungaling. Hindi naligtas ang balbagan. Umugong ang bulungan. May ilan na nagmungkahi ng paglisan. Mas mabuting lumikas na tayo, Kap. Hindi natin kaya ang mga ganong uri ng nilalang. Pero saan naman tayo pupunta? Dito tayo pinanganak. Dito tayo mamamatay. Tumayo si Hector at humarap sa lahat. Hindi lahat ng laban ay natatapos sa pagtakbo. Kung tatakas tayo, aabutan pa rin tayo ng mga halimaw. Pero kung haharapin natin sila ngayon, may pag-asa tayong ipagtanggol ang balbagan. Tumayo rin si Isko, nakataas ang itak. Kami ng kuya ko, hindi uurong. May iniwang lakas sa amin ang aming ama, ngunit hindi namin kayang mag-isa. Kailangan namin ang inyong pagtitiwala. Tahimik ang lahat. Ang ilan ay natatakot, ang ilan ay napapangiti ng may pag-asa. Hindi na sila pinaghintay. Kinagabihan ding iyon, habang nagbabantay ang magkapatid sa gilid ng palayan, narinig nila ang nakabibinging huni ng mga paniki. Mula sa itim na langit, bumagsak ang tatlong nilalang. Mapuputla, mahahaba ang buhok, at may mga matang naglalagablab sa gutom. Mga aswang, sigaw ni Isko. Agad nilang inilabas ang bote ng langis na banal. Sabay-sabay si Hector ng langis habang binibigkas ang orasyon ng kanilang ama. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng Diyos na walang hanggan, lumayas ang dilim. Sumiklab ang balat ng isang aswang at napaatras ito, umuungol ng malakas. Ngunit ang dalawa pa ay mabilis na lumusob, isa kay Hector, isa kay Isko. Tumilapon si Hector nang salubungin siya ng halimaw, ngunit agad siyang nakabangon. Itinaas niya ang itak at tinaga ang braso ng nilalang. Tumalsik ang itim na dugo na may mabahong amoy at sumirit ang sigaw ng halimaw. Samantala, si Isko ay nakipagbuno sa isa pa, halos magkapantay ang lakas. Hinampas siya ng matutulis na kuko, ngunit nakailag siya at mabilis na itinaraka ang kanyang itak sa tagiliran ng halimaw. Umiyaw ito, ngunit hindi bumagsak, sa halip, lalo itong nagngalit. "Kuya! Ang lakas nila!" Sigaw ni Isko. "Huwag kang bibitaw! Tandaan mo ang turo ni Itay," sagot ni Hector habang nagbubuga ng dugo ang halimaw sa kanyang harapan. Sa gitna ng labanan, napansin nila ang ikatlong nilalang. Hindi ito nakikibuno, kundi nakatanaw lamang mula sa malayo. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula at sa ngisi nitong malademonyo, alam ng magkapatid na ito ang nagpapadala ng utos sa dalawa. Sa gitna ng halos pagkatalo, sabay na nagbitaw ng huling orasyon sina Hector at Isko. Magkasabay nilang isinambit. "Aperiam portas caeli, isarado ang lagusan ng impyerno." Mula sa kanilang mga anting-anting, sumiklab ang liwanag na parang kidlat. Tumama sa dalawang halimaw na nakikipaglaban sa kanila. Napasigaw ang mga ito, kumislot ang mga katawan, at dahan-dahang natunaw sa ilalim ng apoy na hindi namamatay. Ngunit bago pa tuluyang mamatay ang mga halimaw, tumawa ang ikatlong nakatanaw. "Hindi pa ito ang wakas, mga magsasaka. Ako si Lakan Dugo, isa sa mga pinuno ng angkan. Ang laban na ito ay simula pa lamang, at sa isang iglap, naglaho ito sa hangin. Iniwan ang magkapatid na hingal, duguan ngunit buhay." Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo na nakalaban
at natalo ng magkapatid ang dalawang aswang. May mga taong napangiti, may mga nagkaroon ng pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, ang balitang iyon ay may kasamang kaba. Kung may napatay na dalawa, ibig sabihin ay mas marami pang natitira. At kung may isang lakandugo, ibig sabihin ay hindi pa nila nakikita ang tunay na lakas ng Supremo. Matapos ang unang sagupaan ni Hector at Isko laban sa tatlong aswang, pansamantalang nakahinga ng maluwag ang baryo ng Balbagan. Ngunit ang kanilang tagumpay ay may kapalit. Mas matinding galit ng mga halimaw. Ang mga tao ay nakangiti sa umaga ngunit nanginginig sa gabi dahil alam nilang darating ang ganti ng buong angkan. At dumating nga ang kasunod na panganib, hindi na ordinaryong aswang kundi ang mas nakakatakot na nilalang, ang gabunan. Sa isang gabi ng pagpupulong, lumapit ang matandang si Lola Sabel, isa sa pinakamatagal ng naninirahan sa Balbagan. May dala siyang lumang baul at mga lumang kasulatan. "Mga anak," sabi niya, nakatingin kina Hector at Isko, "hindi lang mga aswang ang kalaban natin. Kapag ang isang angkan ay naghahanap ng bagong lupaing lilikumin, hindi sila basta umaasa sa pangkaraniwang kasapi. Sila'y nagdadala ng mga gabunan, mga tagapuksa, mas malalaki, mas malakas, at halos imposible ng talunin." Nanginginig ang tinig ng matanda habang ikinukwento. Ang gabunan ay nilalang na may kakayahang maging anino. Sa araw, parang karaniwang tao lamang. Ngunit pagsapit ng hating gabi, sila'y lumalaki. Tumutubuan ng mahahabang pakpak na kasing lapad ng banig at ang kanilang mga kukoy kayang dumurog ng bakal. "Kung gayon, Lola," tanong ni Isko, "paano sila mapipigilan?" "Isa lang ang paraan," sagot ng matanda. "Dapat silang harapin gamit ang pinakamalakas na orasyon at apoy ng anting-anting. Ngunit tandaan ninyo, kapag nasugatan ka ng gabunan, mababaw ng sumpa sa iyong laman. At kapag hindi naalis, magiging isa ka sa kanila." Makalipas ang 3 gabi, habang nagbabantay sa palayan ng magkapatid kasama ang ilang kabataang nagboluntaryo, dumapo ang katahimikan na tila wala ng hangin ang humihip. "Kuya, bakit parang biglang tumahimik?" bulong ni Isko. Bago pa siya masagot, narinig nila ang pagaspas ng napakalalaking pakpak. Mula sa itaas, bumaba ang isang nilalang, higanting payat, balot ng itim na balahibo, mahahabang pakpak at mga matang kumikislap ng pula. Ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na pangil at sa bawat hininga nito, nagmumula ang amoy ng bulok na laman. "Gabunan!" sigaw ni Hector. Mabilis na umatake ang gabunan, sinugod ang 2 kabataang kasama nila at tinangay sa ere. Wala nang nagawa ang mga ito, kundi ang magsisigaw habang dahan-dahang kinakalmot ng nilalang. "Hindi! Wag!" sigaw ni Isko, sabay hagis ng palaso na may langis. Tumama ito sa pakpak ng gabunan at nagliyab, ngunit hindi pa rin ito bumitaw. Sa halip, mas lalo itong nagngalit at mabilis na bumagsak sa lupa, nakipagbuno kay Hector. Nagbagsakan ng mga tanim na palay sa tindi ng kanilang banggaan. Gumamit si Hector ng kanyang anting-anting, pinisil ito at muling binigkas ang orasyon. Naglabas ng liwanag ang kanyang palad at pansamantalang nasunog ang balat ng halimaw. Ngunit sa isang mabilis na galaw, sinugatan siya ng gabunan sa braso. "Ah!" daing ni Hector. "Kuya!" sigaw ni Isko, agad na tumakbo at tinaga ng kanyang itakang leeg ng halimaw. Tumilapon ito ng bahagya, ngunit mabilis na muling bumangon, ngayon ay mas mabangis at mas malakas. Habang nagpapatuloy ang labanan, naramdaman ni Hector ang kakaibang init na lumalaganap mula sa sugat sa kanyang braso. Para bang may apoy na itim na kumakalat sa kanyang mga ugat. "Isko, ang sugat," daing niya. Napatingin si Isko at nakita ang balat ng kanyang kuya na unti-unting nagiging maitim sa paligid ng sugat.
Hindi kita hahayaan. Mabilis niyang inilabas ang maliit na bote ng langis at binuhos ito sa sugat ni Hector. Sabay binigkas ang panlaban na orasyon na itinuro sa kanila ng kanilang ama. Sa ngalan ng ilaw at apoy, linisin ang katawan ng aking kapatid. Nagliyab ang sugat ni Hector at napasigaw siya sa sakit. Ngunit kasabay nito, unti-unting naglaho ang itim na sumpa na kumakapit sa kanyang laman. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang gabunan. Lumipad ito ng mataas at mula sa ere ay bumagsak na parang meteorong itim, handang durugin ang magkapatid. Ngunit sabay silang tumayo, sabay nilang tinaas ang kanilang mga anting-anting at sabay nilang sigaw ang huling orasyon. Sumiklab ang liwanag, sunugin ang dilim. Mula sa kanilang mga palad, lumabas ang dalawang sinag ng apoy na tumama sa katawan ng gabunan. Namilipit ito, nagliyab mula ulo hanggang paa, at sa huling hiyaw na umalingaw-ngaw sa buong baryo, bumagsak ito sa palayan, naging abo. Ngunit bago pa sila makaramdam ng ginhawa, may narinig silang halakhak mula sa kagubatan. Malalim, malamig, at puno ng pang-uuyam. Hindi pa ito tapos, mga anak magsasaka. Isa lang iyon sa marami. Hindi niyo pa nakikita ang tunay na lakas ng aking angkan. Muling nagdilim ang paligid at alam ng magkapatid na mas matitindi pang nilalang ang kanilang kakaharapin. Tahimik ang baryo ng Balbagan pagkaraan ng sagupaan sa gabunan. Ngunit ang katahimikan ay hindi dala ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng takot. Ang mga tao ay bihira ng lumabas. Ang mga pintuan at bintana ay mahigpit na nakasara. At bawat bahay ay may bawang, asin, at krus na nakasabit. Kahit ang mga aso, tila nararamdaman ang masamang enerhiya dahil halos lahat ay tahol ng tahol tuwing sasapit ang gabi. Ngunit higit sa lahat, si Hector mismo ang may tinatagong pangamba. Ang sugat sa kanyang braso na tinamo mula sa gabunan ay patuloy na nagiiwan ng kakaibang kirot at paminsan-minsang pag-init. Kahit na naorasyonan ito ni Isko at nilagyan ng banal na langis, may bakas pa ring tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Parang mga maliliit na ugat na itim na unti-unting kumakalat. Isang umaga, habang nagtatanim sila sa palayan, biglang napatigil si Hector. Ang kanyang paningin ay lumabo at sa loob ng ilang saglit, ang nakikita niya ay hindi mga palay kundi mga aninong gumagapang sa lupa. "Kuya, ayos ka lang ba?" Sigaw ni Isko, sabay hawak sa balikat niya. Nagbalik sa normal ang paningin ni Hector, ngunit pawis na pawis siya. "Isko, may nakikita akong kakaiba. Para bang dinadala ako ng sugat na ito sa dilim." "Hindi maaari," sagot ni Isko, nanginginig ang tinig. "Akala ko ba na alis na natin ang sumpa?" "Hindi pa lubos," sagot ni Hector. "At kung hindi ko makontrol, baka ako mismo ang maging isa sa kanila." Dali-daling dinala ni Isko ang kanyang kapatid kay Lola Sabel. Tiningnan ng matanda ang sugat at napabuntong hininga ito. "Anak," anya, "hindi basta sugat ang iniwan ng gabunan. Ito'y sumpa ng dugo. Ang sino mang masugatan ng kanilang kuko ay nilalagyan ng mantsa ng kadiliman. Unti-unting kakainin ng sumpang ito ang iyong laman at isipan hanggang tuluyang maging halimaw." "May lunas po ba?" tanong ni Isko, halos magmakaawa. "Mayroon," sagot ng matanda, "ngunit hindi madali. Kailangan ng isang orasyon na makapangyarihan at isang ritual ng paglilinis gamit ang dugo ng alay. Kailangan din ng banal na apoy mula sa punong santol sa gitna ng gubat, sapagkat iyon lamang ang kayang sunugin ang ugat ng sumpa. Kung gayon, gagawin namin," maring wika ni Hector. Ngunit umiling ang matanda. "Hindi ganoon kadali. Ang punong santol ay binabantayan ng mga nilalang ng dilim. Kung nais ninyong makuha ang apoy, kailangan ninyong lumusob sa mismong pugad ng angkan.
Kinagabihan, habang nagpapahinga ang magkapatid sa kanilang kubo, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga lampara ay sabay-sabay na namatay at isang malamig na hangin ang dumampi sa kanilang balat. Mula sa labas ng kanilang kubo, narinig nila ang mabigat at nakakatakot na tinig. Mga anak ng magsasaka, nakatakas kayo sa aking gabunan, ngunit hindi kayo makakatakas sa sumpa. Ang isa sa inyo ay magiging amin, isa sa amin. Lumabas si Hector. Hawak ang kanyang itak, ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina dahil sa sugat. Kasabay nito, sumakit ang kanyang dibdib at halos mawalan siya ng malay. Sa kanyang isipan, may boses na bumubulong. Sumama ka na sa amin, Hector. Iwanan mo ang iyong kapatid. Ang lakas mo'y aming palalakasin at magiging walang hanggan ang iyong buhay. Ngunit pinilit niyang lumaban. Hindi kailanman. Hinatid ni Isko ang kanyang kapatid pabalik sa higaan. Hawak-hawak ang kamay nito. Sa kanyang mga mata ay bakas ang luha, ngunit mariin ang kanyang boses. Kuya, hindi kita pababayaan. Kahit ano pa ang mangyari, kahit buong angkan pa ng aswang ang humarap sa atin, lalaban tayo hanggang huli. At kung sakaling talunin ka ng sumpa, ako mismo ang haharap sa iyo. Napatingin si Hector sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kabila ng sakit at panghihina, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Salamat, Isko. Sa laban na ito, hindi ako nag-iisa. At doon nila pinagtibay ang kanilang panata. Haharapin nila ang sumpa ng dugo at susuong sila sa gubat upang hanapin ang punong santol at ang apoy na makapagliligtas kay Hector, kahit kapalit nito ang kanilang buhay. Hindi na nakapaghintay ang angkan ng mga aswang. Matapos ang pagkamatay ng gabunan at ang pagbabadya ng Supremo, dumating ang gabing pinakakinatatakutan ng buong Balbagan, ang gabi ng kanilang sabayang paglusob. Bandang hating gabi, tila kakaiba ang simoy ng hangin. Wala ni isang kuliglig ang umuungol, walang aso ang tumatahol, at maging ang mga palay sa bukid ay hindi kumikilos. Lahat ng tao sa baryo ay nakasiksik sa kani-kanilang mga tahanan. May hawak na bawang, krus at asin. Ang mga batay umiiyak habang pinapatahan ng kanilang mga magulang. Sa gitna ng baryo, nagtipon sina Hector at Isko kasama ang ilang kalalakihan. May dala silang mga itak, sibat at mga bote ng langis na banal. Kahit nanginginig ang kanilang tuhod, pinilit nilang maging matatag. Kapag dumating sila, huwag kayong mag-uurong sulong, maring bilin ni Hector. Kung aatras kayo, doon sila lalakas. Tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Sama-sama tayong lalaban. Tumango ang mga lalaki, ngunit halata ang kaba sa kanilang mga mata. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng mga paniki. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang pulang kumikislap. 1, 2, 10, hanggang sa daan-daan. Ang buong langit ay tila natakpan ng mga pakpak na maitim at ang hangin ay napuno ng nakabibinging pagaspas. Diyos ko, napakarami nila. Bulong ni Mang Pilo. Halos mawala ng lakas ang tuhod. Ngunit bago pa makasagot ang iba, isang matinis na sigaw ang gumulong sa kalangitan. Ang tinig ng Supremo. Balbagan ay para sa amin. Ang dugo ninyo'y magiging handog sa aming angkan. At sa isang iglap, bumagsak ang mga nilalang mula sa langit. Nagsimulang lusubin ang mga bahay at ang mga taong nagtatago sa loob. Mabilis na lumapit ang 3 aswang kay Hector. Agad niyang tinaga ang isa sa dibdib. Tumalsik ang itim na dugo, ngunit hindi ito agad bumagsak. Ang 2 pang halimaw ay sumunggab sa kanya at halos mabuwal siya kung hindi siya nasagip ni Isko na biglang sumugod sabay tarak ng sibat na may langis sa isa. Kuya, huwag kang bibitiw! Sigaw ni Isko. Nakaharap naman si Mang Pilo sa isang babaeng aswang na may mahahabang buhok at matutulis na pangil. Bago pa siya masugatan, isinaboy niya ang asin sa mukha nito.
Umiyak ng malakas ang halimaw at napaatras, ngunit mabilis na pumalit ang dalawa pang aswang na sumunggab sa kanya. "Mga kabaryo, huwag kayong matakot! Lumaban kayo!" Sigaw ni Hector habang nakikipagpukpukan ng itak. Habang nagaganap ang labanan sa gitna ng plaza, ang ibang aswang ay lumusob sa mga bahay. Pinagtutulungan ng ilan na sirain ang mga bubungan at pinto. Ang mga babae at batay nagsisigawan, ngunit mahigpit na binabantayan ng mga lalaki ang kanilang mga pamilya, may hawak na sibat at krus. Sa bahay ni Aling Cora, narinig ang malakas na pagkalabog. Halos mabasag ang kanilang pintuan. Ngunit bago pa makapasok ang mga nilalang, dumating si Isko at sinabuyan ang paligid ng langis na banal. Nagliyab ang lupa at napaatras ang mga aswang, nagsisigaw habang sinusunog ng apoy. "Ligtas na kayo, Aling Cora! Huwag kayong lalabas!" Sigaw ni Isko bago muling tumakbo pabalik sa labanan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng laban, biglang lumitaw ang tatlong malalaking nilalang na mas kahawig ng gabunan, mas malaki, mas mabilis, at mas mabagsik. Ang kanilang mga matay naglalagablab, at ang kanilang sigaw ay nagpaluhod sa ilang lalaki sa takot. "Magsasaka laban sa aking mga mandirigma. Wala kayong laban." Muli ang tinig ng Supremo na umaalingaw-ngaw sa buong baryo, kahit walang nakikita kung saan siya nagmumula. Isa sa mga gabunan ang lumusob kay Hector. Sa lakas ng hampas ng kanyang pakpak, tumilapon si Hector sa isang pader at halos mawalan ng malay. Duguan ang kanyang bibig, ngunit pilit siyang bumangon. Hindi ako bibigay," bulong niya habang mariing hawak ang kanyang anting-anting. Sa gitna ng kaguluhan, muling sumakit ang sugat ni Hector. Ang sumpa ng dugo ay muling kumikilos, pinapahina siya. Ngunit kasabay nito, parang may apoy na bumubulong sa kanyang isip. "Gamitin mo ako, Hector. Ako ang lakas na kailangan mo. Isa ka sa amin. Pero maaari mong gamitin ang kapangyarihan para wasakin kami." Nanginginig siya, hindi malaman kung susuko sa sumpa o lalaban dito. Ngunit bigla niyang naalala ang panata nila ni Isko. "Hindi. Ako ay anak ng liwanag. Ang anting-anting ng aking ama ang lakas ko." Sumigaw siya ng orasyon at ang kanyang katawan ay nagliyab ng apoy na puti. Muling bumangon si Hector at sa isang hampas ng kanyang itak, napugutan ng ulo ang gabunan na nakalaban niya. Sa kabila ng takot at lagim, nakapagpatumba ng ilan pang aswang ang mga tao sa tulong ni Hector at Isko. Ngunit marami rin ang sugatan at may ilan ding nasawi. Ang baryo ng Balbagan ay duguan, ngunit hindi pa rin sumusuko. Habang natatapos ang unang bugso ng labanan, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng Supremo. "Malalakas kayo, ngunit hindi sapat. Sa susunod na gabi, babalik kami. At sa susunod, wala nang matitira." At sa isang iglap, naglaho ang mga aswang, iniwan ang baryo sa abo, dugo at takot. Ngunit may kasamang alab ng pag-asa sa mga puso ng mga tao. Matapos ang madugong pagsalakay ng angkan ng mga aswang sa baryo ng Balbagan, alam ni Hector at Isko na hindi sila maaaring manatili sa depensa lamang. Kung hindi sila kikilos, mauubos ang kanilang baryo at tuluyan silang malilipol. Naalala nila ang sinabi ni Lola Sabel, tanging apoy mula sa punong santol sa gitna ng gubat ang makapagtatanggal ng sumpa at makapagbibigay ng lakas laban sa mga halimaw. Kaya't isang hapon, bago sumapit ang dilim, nagpasya ang magkapatid na pasukin ang pusod ng gubat, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-Balbagan. Tahimik na naglakad ang magkapatid, dala ang kanilang mga itak, sibat at bote ng langis na banal. Ang gubat ay madilim at masukal kahit na araw pa. Ang mga ibon ay walang awit at ang mga puno'y tila nakayuko, para bang binubulungan ng hangin ng mga kaluluwang ligaw. "Kuya, ramdam mo ba?" tanong ni Isko habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sibat.
Oo, sagot ni Hector, pinipigil ang kirot ng kanyang sugat. Naririto sila at pinagmamasdan tayo. Habang papalalim sila, nagsimulang lumitaw ang mga anino sa kanilang paligid. Unay parang mga alon ng hangin lamang, ngunit kalaunan ay naging hugis ng mga tao na walang muka. Mga aninong nakatitig sa kanila mula sa pagitan ng mga puno. Hindi nagtagal, sumugod ang unang grupo ng mga nilalang. Hindi ordinaryong aswang, kundi mga anito ng gubat na inaalipin ng angkan. Mayroon silang mahahabang katawan, nakabalot sa itim na usok, at ang kanilang mga kamay ay parang matutulis na sanga. Mga bantay ng santol, sigaw ni Hector. Agad na kumilos ang magkapatid. Isinaboy ni Isko ang asin sa lupa, nagliyab ito, at pansamantalang nabulag ang mga nilalang. Sinamantala ni Hector ang pagkakataon at tinaga ang isa. Tumagos ang itak sa gitna ng usok at napasigaw ang halimaw. Ngunit sa bawat isa na natatumba, 2 bago ang lumilitaw. Hindi sila mauubos, sigaw ni Isko. Hindi sila ang dapat nating talunin, sagot ni Hector. Ang santol ang kailangan natin. Matapos ang halos 1 oras ng pakikipaglaban, narating nila ang gitna ng gubat. Doon ay nakatirik ang isang napakalaking puno santol. Ang puno'y kasing laki ng 3 bahay at ang mga ugat nito ay nakalabas at parang kumakapit sa lupa na tila buhay. Ang bunga nito ay nagliliwanag ng malamlam na apoy at mula sa katawan ng puno'y lumalabas ang liwanag na tila apoy na bughaw. Yan ang apoy na hinahanap natin, bulong ni Hector. Ngunit bago pa sila makalapit, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang mula sa lilim ng punong santol. Isang halimaw na kalahating tao, kalahating hayop. Ang balat nito'y puno ng balahibong itim, ang mga kuko'y kasing haba ng sibat, at ang bibig ay puno ng matutulis na pangil. Gabunan na bantay, bulong ni Isko. Mabilis na umatake ang gabunan. Sinugod sila gamit ang pakpak na parang espada. Napaatras ang magkapatid. Halos mabuwal si Isko kung hindi siya nasagip ni Hector. Isko! Sabay tayo! Sigaw ni Hector. Sabay nilang tinaas ang kanilang mga itak at sumugod. Tumama ang kanilang mga sandata sa balat ng halimaw, ngunit parang bakal ang tibay nito. Sa isang hampas ng pakpak, tumilapon si Isko at bumagsak sa ugat ng santol, halos mawalan ng ulirat. Huwag kang bibigay, Isko, sigaw ni Hector. Muli niyang pinisil ang kanyang sugat at naramdaman niyang muling kumikilos ang sumpa ng dugo. Ang kanyang paningin ay lumabo at narinig niyang muli ang tinig sa kanyang isipan. Gamitin mo ako, Hector. Ako ang iyong lakas. Hindi ka matatalo kung tatanggapin mo ang dilim. Nanginginig siya, nag-aalangan. Ngunit nang makita niyang halos patayin ng gabunan si Isko, sumigaw siya ng malakas. Kung kapangyarihan ang kailangan, tatanggapin ko, ngunit hindi para maging halimaw, kundi para talunin kayo. Nagliyab ang kanyang katawan ng bughaw na apoy, halo ng anting-anting at ng sumpa ng dugo. Sa isang malakas na sigaw, tumalon siya at itinarak ang kanyang itak sa leeg ng gabunan. Namilipit ang halimaw, sumigaw ng malakas, at sa huli bumagsak, naging abo. Hingal na hingal, lumapit si Hector sa punong santol. Inilagay niya ang kanyang palad sa katawan ng puno at binigkas ang orasyon ng kanilang ama. Mula sa puno'y lumabas ang bughaw na apoy, pumasok sa kanyang palad at sumiklab sa kanyang anting-anting. Kuya, mahinang sabi ni Isko na ngayoy nakabangon na. Nakuha mo na ba? Tumango si Hector at sa kanyang palad ay naglalagablab ang liwanag na bughaw. Oo, Isko. Ito ang apoy na magliligtas sa atin. Ito ang magwawakas sa angkan ng mga aswang. Ngunit bago sila makaalis, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng Supremo
mas malakas at mas nakakatakot. Magaling, mga anak ng magsasaka. Ngunit ang apoy na iyan ay magiging abo sa aking harapan. Hintayin ninyo ako sa balbagan. Sa susunod na gabi, ako mismo ang darating. At sa tinig na iyon, alam ng magkapatid na ang kanilang pakikipaglaban ay papunta na sa huling yugto. Bumalik sina Hector at Isko mula sa gubat na may dalang bughaw na apoy mula sa punong santol. Sa kanilang mga palad ay nagliliyab ang liwanag na kayang sumunog ng sumpa at kadiliman. Ngunit batid nilang ang tunay na pagsubok ay paparating pa lamang. Ang supremo ng mga aswang mismo ang darating sa kanilang baryo. Sa gitna ng plaza ng Balbagan, muling nagtipo ng mga tao. Ang ilan ay sugatan pa mula sa nakaraang labanan, ngunit lahat ay dumalo. Si Kapitan Mando, bagamat nanginginig, ay pinilit na maging matatag. Mga kababaryo, hindi na ito simpleng laban. Ang supremo mismo ang darating. Ngunit may lakas tayong hindi natin dati hawak. Ang apoy mula sa punong santol, dala ng ating mga antingero. Lumapit si Hector, itinaas ang kanyang palad na naglalagablab ng bughaw na apoy. Ang mga tao ay napaawang ang mga labi at ang ilan ay napaluha sa pag-asa. Hindi namin kayo pababayaan, mariing wika ni Hector. Kung darating ang supremo, haharapin natin siya bilang isang baryo, hindi bilang mga takot na nilalang, kundi bilang mga anak ng lupaing ito. Sabay na tinaas ni Isko ang kanyang itak, kumikinang sa liwanag ng apoy. At kung kami man ay babagsak kaming lumalaban. Nagugong ang buong baryo sa hiyawan, hindi dahil sa tapang na walang takot, kundi dahil sa tapang na kahit nanginginig ay handang lumaban. Dumating ang gabi, ang buong Balbagan ay tila naliligo sa katahimikan. Ngunit biglang lumakas ang hangin at sa kalangitan ay lumitaw ang isang dambuhalang anino. Mula sa ulap ay bumaba ang Supremo, isang nilalang na mas malaki pa sa gabunan, balot ng maitim na kasuotan. May mga matang naglalagablab na parang apoy ng impyerno. Ang kanyang mukha ay halos tao, ngunit balot ng mga ugat at bali-baligtad na laman. Sa bawat hakbang niya, yayanig ang lupa. Kasama niya ang 10 aswang na naiwan mula sa kanyang angkan. Mga sundalong handang magpugay ng dugo sa kanilang pinuno. Ako si Supremo Dalagdilim. Gumatlang ang kanyang tinig na parang kulog. Balbagan ay aking trono at kayong lahat ay aking pagkain. Mabilis na sumugod ang mga aswang na kasama niya. Ngunit handa na ang mga tao ng Balbagan. Sabay-sabay nilang isinaboy ang asin, bawang at langis na banal. Nasunog ang ilan, ngunit ilan ay nakapasok at nakipagpukpukan sa mga kalalakihan. Sa gitna ng kaguluhan, si Hector at Isko ay humarap mismo sa Supremo. "Hindi ka makakapasok sa aming baryo," sigaw ni Isko, sabay tagilid ng kanyang sibat. Ngunit sa isang mabilis na galaw, inagaw ng Supremo ang sibat at winasak ito gamit ang kanyang mga kuko. Tumalsik si Isko sa lupa, duguan ng labi. "Mga batang walang alam, pang-uuyam ng Supremo. Ang inyong mga anting-anting ay parang laruan lamang sa akin." Ngunit bago pa siya makalapit kay Isko, biglang nagliyab ang katawan ni Hector ng bughaw na apoy. Mula sa kanyang sugat ay lumabas ang liwanag, pinagsamang sumpa at biyaya, at nagmistulang apoy na kumain sa kanyang buong katawan. "Hindi ako laruan, ako ang magsasakang anak ng liwanag," sigaw ni Hector, sabay hampas ng kanyang itak. Tumama ang sandata sa braso ng Supremo at sa unang pagkakataon napasigaw ito ng sakit. Nagsimulang lumabas ang maitim na dugo mula sa sugat nito. At sa mata ng mga tao, nakita nila na ang Supremo ay hindi Diyos. Isa rin siyang nilalang na maaaring masugatan. "Kuya!" sigaw ni Isko, muling bumangon kahit sugatan. "Tapusin na natin ito, sama-sama."
Sabay silang tumayo sa gitna ng plaza, naglalagablab ang bughaw na apoy sa kanilang mga palad. Ang mga tao ng Balbagan, bagamat sugatan at pagod, ay nagsimulang magtipon sa paligid nila. Lahat ay may hawak na asin, bawang, sibat at krus. Ang Supremo ay napangisi, ipinagaspas ang kanyang malalaking pakpak, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw. Kung gusto ninyong mamatay ng sabay-sabay, lalabanan ko kayo ng sabay-sabay. At sa gabing iyon, nagsimula ang pinakahuling paghaharap, ang baryo ng Balbagan laban sa Supremo ng mga aswang. Sa gitna ng dilim, kumalat ang nakakabinging sigaw ng Supremo. Ang baryo ng Balbagan ay natakpan ng anino ng kanyang dambuhalang pakpak, at ang mga tao ay nanlumo sa laki ng halimaw na kaharap nila. Ngunit sa gitna ng takot, nandoon sina Hector at Isko, magkapatid na magsasakang antingero, hawak ang bughaw na apoy ng punong santol at ang tapang na minana mula sa kanilang ama. Sumugod ang mga aswang na kasama ng Supremo. 10 sila, bawat isa'y kasing lakas ng 3 tao. Sa unang salpukan, 3 lalaki mula sa baryo ang agad na nabuwal, sugatan at halos mawalan ng buhay. Ngunit hindi na umatras ang natitira. Sabay-sabay silang naglabas ng asin, bawang at langis na banal. Para sa Balbagan, sigaw ng isa. Nagsimula ang isang mabagsik na labanan. Ang mga kalalakihan ay nagtutulungan, nagtataga ng mga itak at sibat, habang ang kababaihan ay nag-aalay ng orasyon at nagbubuhos ng langis sa mga sugatan. Ang mga bata ay nakatago sa loob ng bahay, umiiyak ngunit nananalangin. Habang nagaganap ang kaguluhan, si Hector at Isko ay humarap sa Supremo mismo. Mga batang magsasaka, hindi kayo ang kapantay ko. Sigaw ng halimaw, sabay hampas ng kanyang pakpak. Tumilapon ang magkapatid, bumangga sa pader ng isang bahay at halos mawalan ng ulirat. Ngunit bago pa sila tuluyang madurog, itinataas nila ang kanilang mga anting-anting at muling nagliyab ang bughaw na apoy. Hindi ka namin tatalikuran, sigaw ni Isko, sabay tagilid ng kanyang sibat. Tumama ito sa binti ng Supremo at sa unang pagkakataon, napahiyaw ang halimaw. Ngunit mabilis itong bumawi. Dinampot si Isko gamit ang matatalas na kuko at itinaas siya sa ere. Bata, dudurugin kita sa harap ng iyong kapatid. Isko! Sigaw ni Hector. Habang nakalambitin sa kamay ng Supremo, hinugot ni Isko ang maliit na bote ng langis mula sa kanyang baywang. Sa huling lakas na natitira, isinaboy niya ito sa mukha ng halimaw. Nagliyab ang mukha ng Supremo, napasigaw ito ng ubod ng lakas at napabitaw kay Isko. Bumagsak siya sa lupa, sugatan at halos wala ng malay. Hector, tapusin mo na siya. Mahina niyang wika. Nanginig ang katawan ni Hector sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng bughaw at ang sumpa ng dugo sa kanyang katawan ay tuluyang sumiklab. Hindi para siya'y lamunin, kundi para dagdagan ang apoy ng kanyang anting-anting. Sumugod si Hector sa Supremo, nakikipagtagaan at nakikipagbuno. Sa bawat hampas ng kanyang itak, nagbabaga ang sugat na iniiwan sa katawan ng halimaw. Ngunit hindi rin nagpatinag ang Supremo. Sa bawat galos na natatamo, mas lalo itong nagngingit-ngit. Hindi mo ako matatalo, magsasaka. Ako ang hari ng dilim. Sigaw ng Supremo, sabay hawak sa leeg ni Hector at itinaas siya sa ere. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Hector. Hindi ako nag-iisa. Mula sa paligid, nagsigawan ang mga tao ng Balbagan. Sabay-sabay nilang inihagis ang asin, sibat at krus na kahoy sa katawan ng Supremo. Ang iba'y nag-orasyon, ang iba namay nagliyab ng apoy mula sa mga lampara. Ang halimaw ay napasigaw sa sakit. Binitiwan nito si Hector at sa pagbagsak niya, agad niyang tinaas ang kanyang itak na naglalagablab ng bughaw na apoy.
Tumayo si Hector sa gitna ng plaza, sugatan at duguan. Sa kanyang tabi nakahandusay si Isko, halos wala ng malay ngunit nakangiti. "Para sa aking kapatid, para sa aming ama, para sa balbagan," sigaw ni Hector. Tumalon siya ng mataas at sa lahat ng lakas na natitira, itinarak niya ang kanyang itak sa dibdib ng Supremo. Nagliyab ng bughaw na apoy ang buong katawan ng halimaw at sa isang nakabibinging hiyaw, ang Supremo ay gumuho sa lupa na balot ng apoy at tuluyang naging abo. Tumigil ang lahat. Ang mga aswang na naiwan ay nagsiluhod, sumigaw ng takot at isa-isang naglaho sa dilim. Ang langit ay luminaw at ang hangin ay muling nagkaroon ng buhay. Ang mga tao ng balbagan ay nagyakapan, umiiyak sa tuwa at sa lungkot ng kanilang mga nawala. Ngunit alam nilang sila'y nagtagumpay, hindi dahil sa isang tao, kundi dahil sa pagkakaisa. Si Hector ay bumagsak sa tabi ng kanyang kapatid, hawak-hawak ang kamay nito. "Isko, tapos na." Ngumiti si Isko kahit mahina. "Kuya, nanalo tayo." At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang baryo ng Balbagan ay muling nakaramdam ng kapayapaan. Matapos ang matinding laban, muling sumikat ang araw sa baryo ng Balbagan. Ang hamog ay bumalot sa mga palayan at ang simoy ng hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit sa bawat kanto ng baryo, bakas ang sugat na iniwan ng labanan, mga bahay na sinunog, mga bakod na gumuho at mga bakas ng dugo sa lupa. Ngunit higit sa lahat, baka sa mga muka ng mga tao ang pinagdaan ng lagim. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay, ngunit marami ring nagpasalamat na sila'y nabuhay at nagtagumpay. Sa tulong ng lahat, nagsimula silang muling magtayo ng kanilang mga bahay, ang mga sugatan ay ginamot, at ang mga namatay ay binigyan ng marangal na libing. Sa gitna ng sementeryo, nagtayo sila ng isang malaking krus na kahoy at doon sila sabay-sabay nagdasal. "Hindi kami nagtagumpay dahil sa armas lamang," wika ni Kapitan Mando habang nakatitig sa mga tao. "Nagtagumpay tayo dahil pinili nating lumaban bilang isa." Ang mga bata ay muling lumabas upang maglaro. Ang mga ina ay muling nagluto ng pagkain sa harap ng kanilang mga bahay. At ang mga magsasaka, bagamat sugatan, ay muling bumalik sa palayan upang itanim ang bagong pag-asa. Si Hector, bagamat sugatan at may mga pilat na hinding-hindi na mawawala, ay muling tumindig kasama ng kanyang kapatid. Si Isko naman, bagamat halos ikamatay ang kanyang sakripisyo, ay nakaligtas at muling nakapaglakad makalipas ang ilang linggo. "Kuya," wika ni Isko habang nakatingin sa mga palay na kanilang itinanim. "Akala ko hindi na ako magigising noong gabing iyon." Ngumiti si Hector, sabay tapik sa balikat ng kanyang kapatid. "Hanggat magkasama tayo, Isko, walang halimaw na kayang sumira sa atin." At sabay silang muling humawak ng araro, piniling ipagpatuloy ang buhay bilang mga magsasaka, ngunit ngayong may mas malalim na kahulugan. Lumipas ang mga buwan at ang kwento ng kanilang laban ay kumalat sa karatig baryo. Ang pangalan ni na Hector at Isko ay naging alamat, mga magsasakang hindi natakot sa dilim, mga antingerong humarap sa Supremo ng mga aswang at nagwagi. Sa bawat gabi ng pista, ikinukwento ng mga matatanda ang laban sa Balbagan. Ang mga bata ay nakikinig na may halong takot at paghanga, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng pag-asa. Kung kaya ng dalawang magsasaka na lumaban at magtagumpay, sabi ni Lola Sabel, kaya rin nating lahat kapag nagkaisa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, batid ng magkapatid na hindi pa tapos ang lahat. Ang mga halimaw ng dilim ay laganap sa buong kapuluan at ang kanilang baryo lamang ang isa sa maraming nilalapa ng kasamaan. Kaya't ipinangako nila sa isa't isa. Hindi lamang nila ipagtatanggol ang Balbagan,
kundi handa rin silang tumulong sa ibang baryo kung kakailanganin. At sa kanilang mga palad, naglalagablab pa rin ang bughaw na apoy ng punong santol, alaala ng kanilang ama, ng kanilang panata, at ng kanilang katapangan. Sa pagtatapos ng lahat, muling bumalik ang Balbagan sa katahimikan. Ngunit mula sa mga abo at dugo, isinilang ang isang bagong alamat. Ang kwento ng magkapatid na magsasakang antingero, mga tagapagtanggol ng bayan laban sa dilim. At sa tuwing lulubog ang araw, sa gitna ng katahimikan ng baryo, maririnig ang kanilang panata. Habang may lupaing dapat bungkalin, habang may baryong dapat ipagtanggol, hindi kailanman maghahari ang dilim. Wakas.